Hello guys, Taal Volcano update tayo. Dahil nung December 3 ay ito po, nag-alert level 1 po ulit sila dahil naglabas ng malaking usok po dito po. Ito po yung pinakabunganga niya na ating pinuntahan. At dito po tayo nag-start sa Aguinaldo Highway. Pakita natin po sa inyo yung mga dinaanan natin. Pinakadulon-dulo ng Aguinaldo Highway dito sa May Cavite at dito tayo dumaan. Ayan, dire-diretso po ito, papunta na po itong pababa. Dumaan po tayo mismo dito sa may gilid ng bundok. Makikita po ninyo yan. At ipakita po natin sa inyo yung ating mga dinaanan. Meron po kasi tayong mga latest update natin dito. Kasi na nakaraan ng bagyong Karina, isa rin po ito sa mga naapektuhan. Nagkaroon kasi not possible kasi dumaan dito ng mga nakaraan. Pero ngayon okay na po ng bagyong Karina lang. Pakita natin po sa inyo. Dire-diretso na po ito. Papunta na po ito ng baba ng Batangas na po ito. Papunta sa may barangay Sampaloc. Ito yung ating mga dinaanan. Ito may mga rento on pa po dito sa lugar na to na ating nakita. Ang ganda po kasi ng pinaka-view dito. Makikita mo mismo yung Taal. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na yung mga ganitong pangyayari dito sa may Taal. Dito lang po yan sa may Batangas. Mula Quezon City, bumiyahe tayo hanggang dito, almost nasa 2 oras ang biyahe. Kaya kinat na natin ang video, mula dito na tayo nag-start. Pero galing po tayo ng Quezon City. Dire-diretso na po ito, pababa na po ito. At ipapakita po natin sa inyo yung ating mga dinaanan. Sino na po nakadaan po dito sa lahat ng ating mga viewers. Papunta po tayo ng Batangas at Taal Volcano. At dito po kasi bihira lang dumaan yung mga tao kasi mismo nasa gilid na po mismo ito ng mga bundok na ating ipapakita sa bandang unahan. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo pababa. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV. At ito na yung pinaka-view. Nakikita nyo na po yung Taal Volcano dyan. Ayun, sa may pinakadulo. At dito, may ginagawa na rin po mismo yung gilid, no? Kasi nagkaroon talaga dito ng mga landslide. Kaya inaayos na po nila. Dito sa mga lugar na to, meron tayong makikita mamaya. Ito yung mga gilid ng bundok ay kinokobera na po nila. Ayan, para iwas landslide dito kasi naapektuhan din po kasi ito yung mga lugar dito. Ayan, pakita natin mamaya sa bandang unahan. Karamihan dito may mga nagbabike. Ayan, konti lang yung mga dumadaan dito sa area na to. Dito sa may gilid na po tayo ng bundok. Dito maganda rin po mamasyal dito o pumunta, dumaan dahil malamig-lamig po ang lugar po dito. Syempre dyan sa ibabaw na po kasi yan, Tagaytay na po yan. Ayan, may mga sira-sira na parte na, kaya ingat-ingat lang po. Mahirap dumaan dito pag umuulan, lalo na pag mga bagyo ay baka magkaroon ng landslide, kaya iwas-iwas na lang. At ingat-ingat na lang sa mga dadaan dito kasi itong left side natin, bangin na po yan. Yan, pinakita lang po natin yung ibang parte ng mga view dito na ganito na po ang kanilang mga ginagawa. Sa mga hindi pa po nakakapunta dito sa lugar na to, ayan, pinapakita natin. Ayan, sa bandang unahan makikita ninyo, ayan, inaayos na nila ito. May cover na itong right side natin, ayan, kinokobera na po niya yan kasi nagkaroon dito ng landslide sa area na yan. Kaya ginagawa nila ulit, nilalagyan nila ng cover na ulit yan para iwas po. Ayan, kita nyo po yung pinaka-view. Ayan,
May mga lupa na po naka-ibang parte niya sa gilid lang. Yan, may ipapakita pa tayo sa bandang unahan pa. Mismo, hinati mismo itong bundok para dumaan lang dito. Ayan, nakikita nyo sa kalsada sa may gilid. Yan. Na bumagsak mismo yung lupa sa kabundukan. Parte dito. Kinatkat na po natin. Medyo mahaba-haba po kasi ito eh. Mula dito hanggang doon sa may pinakadulo, umaabot po ako ng 54 minutes ang oras. Kaya kinat na po natin yung mga parte na mahalaga na kinuha natin dahil mahaba-haba po ito. Mula dito sa may ibabaw ng Tagaytay hanggang dire-diretso pababa ay umaabot ka. Mula dyan sa may pinakataal ay 54 minutes pa ang biyahe ko nyan. Kaya yung mga parte lang na lugar na mayroon pa po pala dito mga lugar dito sa may Batangas ay grabe pa rin po na apektuhan talaga itong bagyong Karina. Yan, pinakita lang po natin pinakamagagandang view dito. Yan, sarap talaga dito mamasyal. Talaga yung sariwa yung hangin, no? Ayan, medyo basa-basa lang yung kalsada kasi meron pa kasi parte po pala dito, merong tubig na tumutulog galing dyan sa kabundukan, kaya medyo makikita mo may parang basa-basa. Yan, itong area na to meron silang dyan na nag-iigib ng tubig. Yan, yan, nakita nyo po yan, sinesemento na lang po yung iba pang parte dito. Ayan, may mga dumadaan naman, mga nagbabike, nagpapapicture dyan sa kabundukan. Ang ganda po kasi ng pinaka-view talaga, mga kababayan. Kung kayo'y nakadaan na po dito, and comment nyo na below kung anong masasabi nyo po. Ayan, banda dito sa area, nakita nyo yan, nakobera na po nila. Yan, itong right side na yan. Kaya tuloy-tuloy po ang kanilang pagko-cover dito. Ito, medyo marami-rami pang kanilang ko-coveran dyan. Kasi ayun, nangyari, nagkaroon din po dyan ng landslide. Kaya kanilang kinocoveran nila itong mga parting gumuho ang mga lupa. Ayan, ito pa tuloy-tuloy po yung mga nagtatrabaho po dito. Ito po kasi nasa gilid na po tayo ng bundok at ito nabangin na po yung pinaka left side niyan. Yan ang ating mga dinaanan. Pero napakaganda ng view po talaga dito. Nakaka-relax kasi dami mga puno. Pero ingat-ingat lang po kayo dahil konti lang po talaga mga dumadaan, mga walang tao pa nga po yung ito pa sa area na to. Nagkaroon ng landslide din po dyan. Pero naalis na rin po nila. Dito naman po, possible naman po dumaan dito papuntang Talisay, Batangas. Yan. Shortcut din po iso papuntang Lipa, Batangas. Yan, dadaan dyan. Pwede rin po dito dumaan papuntang yung pinuntahan ko po, yung Monte Maria. Yan, sa kabilang side kasi ako dumaan sa Lemery, Batangas ako dumaan papuntang Monte Maria. At babalik po tayo dyan dahil mag-o-open na po mismo yung Miracle Walk. Eto naman po, yan yung iba't ibang view natin dito. Eto, ginagawa rin po yung area rin po dito. Ayan, kinocoveran po nila. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagko-cover dito. Ganyan po ang kanilang ginagawa. Dahil itong lugar po kasi prone po talaga ito sa landslide. Lalo-lalo na pag mga tag-ulan. Kaya ingat-ingat po. Pero bihira lang po talaga mga dumadaan dito. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo, hinati yung kabundukan na dumaan sa gitna dyan. Grabe, Ang galing ng mga gumawa dito.
Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow at ipapakita po natin sa bandang unahan yung ating pinaka drone shot. Ayan, nakita natin may mga nagbabike, paakyat sila. Naku po, ang hirap po ng paakyat nito. Kasi ito pababa eh. Medyo pagpababa, bumibilis ang yung takbo. Nasa 40 po ang takbo natin nito eh. Kaya pinipray na lang natin. Pababa po kasi po ito. Kaya sa mga nagbabike, ito yung mga pinupuntahan ng mga nagbabike po talaga. Dito sila dumadaan. Ayan, nandito tayo mismo sa barangay Sampaloc na po tayo mga kababayan. Bali pagbaba po mismo, nagkanan lang po ako. Yan. Yung left side pa po kasi papuntang Talisay po yun. Bali ako, kumanan ako. Papunta po ako doon sa pipi ng malapit. Ito po, nakita natin, may mga naapektuhan po ng bagyong Karina pa rin po dito hanggang ngayon. Ayan, no? Nadaanan natin at dito sa baba, inaayos na po mismo yung mga bumaksak mismo ng ating mga kabundukan dyan. Yan, kinokobera na po nila yan. Ayan kasi yung mga naapektuhan dito sa baba. Dahil mismo yung bagyong Karina, umabot po talaga dito sa may taas yung ibabaw yung tubig. Ayan, no? Kaya ginagawa na po nila yan, kinokobera na po nila. Ina-upgrade na po nila mismo. Yan, mas banda dito, sisirahin pa po nila yan. Kaya dito may papakita pa tayo sa bandang unahan na kanila pang ginagawa. Ito po, yan o. Yan. Kinokobera na rin po nila yan sa mga hinaharap. At dito, yung tulay, sarado pa po yan. Yan o. Di ako nakadaan dyan. Kaya kinuha na po natin ng ating drone shot. Bale, ito po yung aking tinutuko, yung tulay na magkokonek dito sa Agoncillo at dito po. Yan, papuntang Agoncillo na po itong left side eh. At ito yung Laurel. Ayan. Ito po yung tulay na nasira ng Laurel at Agoncillo na ating hanggang ngayon di pa po ayos yan mga kababayan. Medyo kaya ang layo po ng iniikot. Ipapakita po natin yung ating dinaanan. Ayan, no? Wasak po talaga yung tulay. Nakita ko walang walang bakal yung tulay. Kaya nasira. At eto po, dito ako dumaan. At eto po yung akin na, dito po sa may Ayla Poblacion, ay grabe pa rin po ang mga naapektuhan dito. Ayan, no? Bali, umabot mismo sa bahay nila yung mga lupa na, oh. Hanggang ngayon po, ganito pa rin po ang inyong madadaanan dito sa may Poblacion. Batangas, Barangay Poblacion. Grabe, hanggang ngayon po, apektado pa rin po sila. Yung mga lupa po, nandyan pa rin sa kalsada. Dito ako, kumaliwa na ako. Dahil wasak pa nga rin po mismo yung tulay. Ayan, wasak po yung mga puno dito. Dito na tumambad sa akin. Ayan, oh, nakita-kita po ninyo yan. Mismo yung kalsada dito ay lupa na rin po yung nadadaanan. Kaya lubak-lubak po ang aking nadaanan dito. Ayan, oh, grabe, no? Grabe ang naapektuhan dito sa Batangas, mga kababayan. Na hanggang ngayon ay may mga lugar pa rin po dito na apektado pa rin po, no? Hindi pa nalilinis. Ayan, oh, sira-sira pa rin po, oh. Kita nyo yan, guys. Dito tayo dumaan sa may Barangay Gulod na po ito. Pagdating ng tulay na to, pakita natin sa bandang unahan. Ayan, oh, yung aking dinaanan dito, lupa po yan na napunta na po dito sa kalsada. Ayan, oh, Barangay Gulod. Dire-diretso tayo dyan. At ito na po mismo, nandito na tayo sa may Ayla, Boso-Boso na po tayo. Buso-Buso. Ayan, dito na po ako dumaan. At natatanaw ko na po mismo yung taal. Dire-diretso pababa na rin po yan. Ayan, ito na po mismo yung taal mismo. Taal Volcano. At ito na po mismo ang ating drone shot. Ayan. Dito na po tayo nagpalipad. Makikita ninyo. Ayan, oh.
At eto, meron silang mga ano dito, mga fish pan, no. Ayan. Mula dyan hanggang dito sa may kabundukan, Taal Volcano, ay umaabot ng 2,500 meters ang layo niyan, mga kababayan, na ating pinaliparan ng drone. Mga kulang-kulang 3,000 meters kung hanggang doon sa may pinaka bunganga mismo ng Taal. Ayan. Ilalapit po natin ang ating drone. Ipakita po natin sa inyo dahil mga nakaraang araw ng December 3 ay nag-alboroto mismo itong Bulkan Taal, no? At nag-alert level 1 dito po sa may Batangas. Kaya ipinapakita natin sa inyo na ito na po yung pinaka-latest update natin. Ngayong araw po nito natin kuha. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. Ayan, no? At meron to itong iba't ibang lugar. Pero yung active po talaga etong nasa likod, etong nasa ibabaw ng bundok. Yan. Hindi po kasi nakikita yan ng nasa baba ka lang eh. Kailangan talaga ng drone para mapakita mismo yung pinaka-active mismo. Ayan, no? Eto, may mga parte-parte, hindi pa po yung mga active eh. Eto po mismo yung pinaka-active talaga. Yan na ating pinakabunganga niya mismo ng Bulkan Taal. Eto po, etong malaki-laki, eto mismo yung pinaka-active. Nakikita nyo, no? May bula-bula na po siya, oh. Bula-bula po yan. Umuusok-usok po yan. Yan po ang ating pinaka-latest update na ating pinuntahan ngayong araw na to. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update dito sa may Taal Volcano na ating ipinapakita sa inyo na ganito po ngayong araw. Medyo mahinahon po siya. Pero yung pinakaloob niyan, no, may bula-bula po. Mga usok po yan. Ayan. Na nakikita po ninyo. Kaya hindi pa po natin alam kung kailan ulit po ito magbubuga ulit ng carbon dioxide. Kaya yan ang ating pinaka-latest update. Inikot natin ang ating drone. Ayan, no? Ganito po ito kalawak dito sa area na to. Ayan. Muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang ipakita sa inyo na ganito na po ang ating mga latest update na ating mga pinupuntahan. Mga pangyayari na kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat dyan and keep safe palagi and God bless. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Ito pong muli si Skywalk TV. God bless.